Okay, good afternoon po. Thank you so much, Pastor Boots, at salamat po sa bawat isa. So, nasurpresa po ako doon po kasi I am very much aware that I'm here this afternoon to celebrate your Thanksgiving anniversary. And nagulat ako doon po sa ating pong video presentation. Yun po yung mga times na tinutubuan pa lang po ako ng buhok. And I really appreciate the heart of your pastor, the heart of your church. It is indeed a great encouragement to all pastors. Bagamat hindi ko alam yung mararamdaman ko nung sinabi ni Pastor Boots na ito'y ginagawa nila doon sa mga namamatay na, ano po? O mga matatanda na pala, mga matatanda na sa ministry. Actually po, just for you to have an idea, nasa 40 years po akong nagpapastor. Bali 37 years as an ordained pastor. And I really praise God for His enabling grace because I know that even all the pastors here will acknowledge the fact that if not of the enabling grace of God, wala naman po talaga tayo. We are completely nothing without the grace of God. Again, thank you so much po sa inyong lahat at karangalan, kagalakan ko po na nandito po ako ngayong hapon para sa inyo pong pagdiriwang ng inyo pong Thanksgiving anniversary celebration. So this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. So tumayo na rin po kayo. Okay na po yan. Psalm chapter 116. At akin pong bibigyang pansin ang sinabi po ng verse number 17. Ang awit po ay mga papuri sa ating pong Panginoon. And ngayon po ay nais ko na bigyang pansin po natin ang bahaging ito. Psalm chapter 116. May I request all of you to please open your Bible. Psalm 116, verse number 17. And I would like you to read our text with me. Okay, let us read Psalm chapter 116, verse 17. Kung ready na po kayo, let me know by saying Amen. Now, loud and clear, basahin po natin ang ating pong teksto. Psalm 116, verse 17, ready, begin. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. This afternoon, I would like to share with you the message of the Lord entitled, The Sacrifice of Thanksgiving. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this beautiful afternoon, for the celebration of the Thanksgiving anniversary of Bible Baptist Church Marilao. Thank you for the leadership of our beloved Pastor Boots Garcia. Thank you even for the faithful members of this church. I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry, especially sa kanila pong puso para sa iyong mga manggagawa. May you continue to bless them, O God. And please, ikaw po ang siyang patuloy na gumawa po sa buhay ng bawat individual. May we realize the importance of our gratitude to you, especially to all of the things that you have accomplished dito po sa ministry na ito. Muli po, dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa iyo na sa bahaging ito ng aming pong pakikinig ng iyong salita, magkaroon po kami ng higit na talagang eagerness to serve you more and to love you more. Ang aking pong kakayahan ay nakadepende sa iyong kapangyarihan, kaya Panginoon, pinangahawakan po kita. Help me, Lord, and empower me, Lord. Bless me and fill me with your Holy Spirit. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Okay, the sacrifice of thanksgiving. Siguro po magandang magkaroon muna tayo ng idea na sa Bible po ang salitang sacrifice ay ginagamit sa dalawang konsepto. Una po yung sacrifice sa idea po nung pagpapakahirap. Di ba? Pagpapakasakit, pagtitiis. Yan. Ginagamit po yung word na sacrifice doon sa konsepto na yan. At alam nyo mga kapatid, lalo na sa mga members ng church, magandang maintindihan nyo po na sa usapang ministry, hindi po bibiro ang sakripisyo ng mga pastor na nagsuko ng buhay para sa mga ministeryo na ating pong kinalalagyan. If you really appreciate kung paano po ang ministry na kinabibilangan nyo po ngayon, you should appreciate also the hard work and the hard labor of the man of God behind that ministry.
So marami pong sakripisyo. Ang Bible Baptist Church of Marilao, I can say na kayo'y inspirasyon na po sa marami, nakaka-challenge po ang ginagawa ng Panginoon sa inyong ministry. But again, kung pag-uusapan natin ang kasaysayan ng church na ito, kung ang pag-uusapan po natin ay ang mga karanasan ng ministeryong ito, I believe, especially yung mga pioneering members, you will agree with me na hindi po kakaunting pawis, hirap, sakit, dugo, luha, pag-uusig, mga challenges na naranasan ng gawaing ito. Mga kapatid, mayroon pong sakripisyo sa usapang ministeryo. Pero dito po sa ating pong konteksto, magandang maintindihan po natin that the very concept or idea of the word sacrifice here, ito po ay may kinalaman sa tinatawag nating offering. Yung pong ating pong po pwedeng ihandog at ialay. We know the context of this passage. In fact, sa verse number 12 ng the same chapter, Psalm 116, verse number 12, the psalmist said, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Ang verse number 17 po ay isa sa masasabi po nating resolution ng psalmist because of his deep realization about his life that full of God's benefits. Alam ko lahat kayo mag-a-agree sa akin na kung totoong Kristiyano po tayo, ang buhay Kristiyano po ay buhay na puno ng benepisyo. Amen? We are enjoying so many benefits sa ating pong buhay. And when we say benefits, it means God's favor. Pag sinabi nating benefits, it is about God's goodness. Pag sinabi nating benefits sa common na salitang ginagamit natin, our life is really full of God's blessings. Amen? Katulad po halimbawa ng kabuuan ng chapter. Pansinin niyo po ang sabi niya sa verses 1 and 2. Ang sabi po ng psalmist, I love the Lord, because He hath heard my voice and my supplication. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Yung kanyang realization ng sarap ng buhay na ang usapang Kristiyano ay usapang kapag ka tumawag ka sa Diyos, may Diyos na nakikinig sa iyo. Na kapag ka nanalangin po tayo, may Diyos na sumasagot sa panalangin. Amen? And he experienced that himself. Ibig sabihin, sa sarili niya, karanasan po niya ito. And in fact, you can notice that in verse number 5, siya po ay nagbigay ng tinatawag na emphasis sa kung anong katangian o kung anong klaseng Diyos meron po ang mga totoong Kristiyano. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5. In verse number 5, ang sabi ng psalmist, gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. Amen? Isang talata, pero loaded eh. Ang ibig ko po sabing loaded, isang talata ito, pero yung tatlong katangian ng Diyos, na talaga namang masasabi po nating undeniably, napakalaking benepisyo sa atin, napakalaking blessing sa atin. Ang sabi po ng verse number 5, gracious is the Lord. Hindi po ba, mga kapatid, sa buhay natin, alam natin that if not of the grace of God, sa impyerno pa rin tayo pupunta. Kundi sa biyaya ng Panginoon, hindi natin may enjoy ang mga bagay na ini-enjoy natin sa buhay na ito. If not of the grace of God, hindi tayo para magamit sa gawain. Mga kapatid, praise God because He is gracious. Amen? Gracious is the Lord and righteous. Righteous. Hindi kailanman po pwede na ang Kristiyano sa kanyang ginagawa para sa Diyos ay hindi po lilingapin ng Panginoon. God being a righteous God, mga kapatid, meron tayong assurance that all of our labor will not be in vain. Meron tayong assurance na yung mga ginawa natin, yung pagpapakasakit natin, yung pagsiserve natin, yung lahat ng mga pag-o-offer natin, hindi man napansin ng tao, hindi man pinalakpakan ng tao, hindi man pinaragalan ng tao, mga kapatid, hindi iyan po pwedeng makatakas at hindi po pwedeng iyan po'y limutin ng Diyos na matuwid. Amen? Why? Because our God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you had shewed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister. Mga kapatid, gracious is the Lord, and righteous, and listen, yea, our God is merciful. Amen. Imagine your life kung wala
ang awa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, minsan mag-iisip kayo, bakit po may mga Kristiyano na kapag ka po umakto, kala mo bang hindi kinahabagan ng Diyos? I mean, yung po bang mga pag-akto natin na para tayong higit sa iba? Yung bang parang kapag ka po dumating doon sa punto na napakadaling maghuhusga tayo ng iba? Mga kapatid, lagi po nating tatandaan na kaya lang tayo nandirito dahil po sa habag ng Panginoon. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is God's faithfulness. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong i-establish ang message natin patungkol sa sacrifice of thanksgiving sa katotohanan na ang buhay natin ay puno ng pagpapala ng Panginoon, na ang buhay natin ay puno ng benepisyo ng Panginoon. At nakatutuwang isipin na ang Diyos natin siya'y gracious, na ang Diyos natin siya'y righteous, na ang Diyos natin ay merciful. Amen? Hindi na po para gamitin pa natin yung oras natin sa pag-expound ng pong pagiging gracious at merciful ng ating Panginoon. Sapagkat yan naman po sa napakaraming pagkakataon, ipinaunawa na sa atin. Ang pinakasimple na lang na magandang laging alam natin sa usaping biyaya ng Panginoon. Pag sinabing biyaya, unmerited favor, meaning to say, mga ini-enjoy natin na kapag tiningnan natin, hindi dumipende sa kung ano ang nararapat sa atin. Unmerited favor, sapagkat kahit hindi natin deserve, because our God is gracious, tayo po ay kanyang binigyang katiyakan ng langit. Amen? At pag sinabi naman nating mercy, pag sinabi nating merciful ang Diyos, ito naman yung dapat sintensya sa atin, yung dapat maranasan natin, hindi pinaranas ng Diyos sa atin dahil siya po'y mahabaging Panginoon. Amen? At hindi po nagpabago yan sa katotohanan na ang ating pong Diyos ay righteous. Now, sa ating pong magiging pag-uusap at pag-aaral, ngayon po sa ating celebration ng ating Thanksgiving anniversary, gusto kong mag-focus tayo doon sa idea ng Thanksgiving. Ang sabi po ng psalmist, after his realization, nang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Mga kapatid, ito yung magandang attitude na dapat maging gawi ng bawat Kristiyano para hindi maging bitter ang pagtanaw natin sa buhay, para hindi po mabigat sa ating kalooban. Ang lagi nating isipin, ang lagi nating bigyang pansin ay ang hindi maikakaila na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Always remember the goodness of God in our lives. Always consider the benefits that we are enjoying sa ating Panginoon in spite of the fact na marami po dyan ini-enjoy natin, natatanggap natin na hindi naman tayo kung tutusin karapat-dapat. Amen? So kaya po, pag pinag-usapan yung verse 17, when the psalmist in his resolution say, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Ang 17 po, ang sabi niya, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Handog ng pasasalamat, alay ng pasasalamat. Once na ating pong binigyang pansin, ang usapin ng pasasalamat, alam niyo po, it is an acknowledgement, di ba, of God's grace. Ang usapang pasasalamat ay pagkilala sa pagiging mapagbiyaya ng Panginoon. Pagkilala sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, yan po ang konsepto na maganda na matatak sa isip po natin that thanksgiving is an acknowledgement of God's grace. It is an act of godliness. Ang pasasalamat po ay akto ng pagkamakadiyos. Kaya masagwa po kapag ka-Kristiyano po tayo, puro reklamo ang lumalabas sa bibig natin. Hindi bagay. Alangan po mga kapatid. Alangan po na Kristiyano ako, tapos ang lalabas sa bibig ko, himutok, sama ng loob, bitterness, laging reklamo. Mga kapatid, alangan po yun. Ang Kristiyano po, ang bagay sa kanya ay ang puso at ang pahayag ng pasasalamat sapagkat ang ating pong ganong gawain ay gawain na nagpapakita ng pagkamakadiyos. Amen? Ang sabi po kasi ng Bible, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It is an act of godliness because to give thanks unto the Lord is good.
To give thanks unto the Lord is great and wonderful. It is godly, mga kapatid. So it is an act of godliness. Pagka maka-Diyos, ang pagkakaroon ng puso na mapagpasalamat sa Kanya. Amen? Natatandaan niyo po yung 10 lepers? Ilan sila? 10. Aware kayo doon? Na yung 10 lepers, 10 sila? Lahat sila pinagaling. Di ba? Pero nilagay ng pahayag ng salita ng Diyos na 10 ang pinagaling, pero ilan ang bumalik? Ilan ang nagpasalamat? Actually po mga kapatid, itong bagay na ito, sa katotohanan ng buhay natin, nangyayari po yan Maraming nagkiklaim na sila'y niligtas ng Panginoon, pero nasaan sila para sa mga panahon ng pagsamba, ng pagpupuri sa Diyos? Anong mga inuna? Ano ang mga ginawang priority sa kanilang buhay? Diba? Are you saved today? Hindi po ba kaya tayo pumupunta sa church? Ang isa sa purpose natin to worship God, ang isa sa purpose natin to thank the Lord. Kaya kahit na po gaano tayo kaabala, ang usapan ng pagsamba ay dapat ating bigyan ng weight sa ating buhay bilang Kristiyano, sapagkat ang pagpunta sa simbahan ay isang magandang pagkakataon na ating iwanan ng lahat ng bagay at mag-ukol tayo ng panahon na pasasalamatan natin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi kabaitan mo ang pinag-uusapan, kundi kabaitan ng Diyos. At dahil mabait ang Diyos, isang maka-Diyos na pag-uugali at akto na tayo po ay maging mapagpasalamat. Amen? Tayo nga pong tao, sa simpleng bagay na ginawa natin, pag hindi nag-thank you, nate-turn off tayo Diba? Ang tibay naman ng mukha nito. Isipin niyo po, sa ginawa mo sa kanya, hindi man lang nagpasalamat. Tayo po sa mga simpleng bagay na aapektuhan tayo na pag meron tayong ibinigay, pag meron tayong ginawa, hindi tayo napasalamatan. Mga kapatid, isipin niyo po ang Diyos kung gaano po katindi ang mga pagpapala na ini-enjoy natin sa Kanya. Pero ang tanong, anong klaseng ugali meron tayo? Yung Diyos na nagpala sa iyo ng buong linggo, hindi mo pa nagawang ibigay yung araw, isang araw, sa 6-7 araw na yan, yung isang araw na gagawin mo at gagamitin mo para sambahin at kilalanin ang Diyos at ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yun po ang isang nakakalungkot na katotohanan. And I want you to understand that thanksgiving is an acknowledgement of God's grace, that thanksgiving is an act of godliness, and thanksgiving, it is an attitude of gratitude. Diba? Kasi yun po ang sabi ng Bible. Sa Psalm chapter 92, ang sabi niya, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Isang mabuting bagay, wika, ang magpasalamat sa Diyos. And to sing praises, di ba? Unto His name, unto your name, O Most High. Ibig sabihin po, kung ang Biblia po, ang deklarasyon, mabuting bagay na magpasalamat sa Panginoon, ibig sabihin, yung ugali na yan, ang dapat nakikita sa atin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, isang napaka-pamilyar na talata sa atin. Yung bang sinabi po ni Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18, in everything. Hindi po sinabi doon na in every extraordinary thing. Ang sabi po doon, in everything. Meaning, kahit simpleng bagay, ang maganda po, magkaroon tayo ng attitude of gratitude. Mga kapatid, alam nyo po ba, pag pinag-usapan natin ng gratitude, nagmamanifest dito ang kababaan. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagiging kapahayagan ng tinatawag nating humility. Ang mahirap pagpasalamat, yung taong ma-pride. Naintindihan niyo po? Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, it will manifest our humility. Once na ikaw ay grateful, once na ikaw ay mapagpasalamat, yan po'y nagpapakita ng kababaang loob. Kasi po, tanging ang mga palalong tao ang hindi po magiging mapagpasalamat. Kasi meron pong mga tao na kapag ka nag-thank you sa gumawa ng mabuti sa kanya, parang mababawasan siya.
Mga kapatid, actually po, it is good to develop the attitude of gratitude sapagkat sa attitude of gratitude, sa ating pong pagpapasalamat, ang ipinapakita nito ay ang kababaan. Kinikilala mo na talagang yung nagbigay. Sabi po nung Bible, yung 10 may sakit na yon, yung isa bumalik. Diba? Nagpatira pa at lumuhod sa Panginoon at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Sino ba sa atin ang hindi aamin dito sa katotohanan na kung tutuusin, kundi naman sa Diyos, we are completely nothing. Yes! Mga kapatid, kaya balikan niyo po yung kasaysayan ng ministeryong ito. At balikan mo rin yung kasaysayan kung saan ka dinampot ng Panginoon. Sa anong kalagayan po tayo, dinampot ng ating Panginoon. Sige na, sabihin na natin na marahil noon palang mayaman ka na. Pero kamusta ang takbo ng buhay mo? Kamusta po ang direksyon po natin? Kamusta po ang ating buhay espiritual? Praise God! Dinampot niya tayo, niligtas niya tayo, binago niya ang buhay natin, dinireksyon po niya tayo, pinagpala po niya tayo. Hindi ba tama lang na pasalamatan natin ang Panginoon? Diba? Hindi po pwedeng matapos kang pagpalain, sasabihin mo, I have gotten me this wealth. Diba? That is the reason why, again and again, sinasabi ng Diyos sa kanyang sa kanyang bayan yan. Deuteronomy chapter 8, remember that story? Remember that passage? That our God is actually keeps on reminding His people, matapos ko kayong pakainin ng mana, matapos ko kayong ipagtayo, after building you goodly houses, after na kayo ay aking pagpalain, ingat kayo na baka makalimutan nyo ang Panginoon. At dumating kayo doon sa punto ng buhay nyo na sasabihin nyo, kaya naman kami ganito, nagsikap ako, ginawa ko naman lahat sa sarili ko to, sa paghihirap ko to, sa pagsisikap ko ito. Mga kapatid, ang Biblia po ang nagsabi, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so He giveth His beloved to sleep. Kahit na ikaw ang pinakamasipag na tao, na gumigising ka ng napakaaga at umuwi ka ng napaka-late dahil sa pagtatrabaho mo, sasabihin ko sa inyo, pag hindi gumawa ang Panginoon, pag hindi nagpala ang Panginoon, wala kang mararating. Tama po? So it is good to develop the attitude of gratitude. Yung bang ang maganda, yung attitude nung itinuro po ni David at ipinakita po ni David, nung nang sila po'y nagtayo ng bahay, lahat ng ginto, ibinigay niya. Lahat ng silver, ibinigay. Lahat ng meron siya, binigay niya. At alam niyo po, ang tanawin sa 1 Chronicles chapter 29, sa verse number 9, ang sabi po, 1 Chronicles 29 and verse number 9, then the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart, they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Verse number 10 ng 1 Chronicles chapter 29. Ang sabi niya, wherefore David blessed the name of the Lord before all the congregation, and David said, blessed be thou, Lord God our Father, forever and ever. Verse number 11. Okay? Verse number 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine, and thou art exalted above all. Both riches and honor come of thee. Ganito ba attitude mo? O nung yumaman ka, isnabero ka na? Na noon kung makaluhod ka sa altar ng Diyos, talaga namang pinakamababang tao ka. Panginoon, pagpalain mo naman kami. Panginoon, bigyan mo naman kami maayos sa trabaho. Panginoon, pagpalain mo naman ang negosyo. Panginoon, ayusin mo naman ang pamilya ko. At nung dumating ka sa pagkakataon na naayos na ang lahat, nasaan ka na? Di ba? Alam niyo po, ang marami po, talagang kilala lang ang Panginoon pag may hihingin . Pagka ikaw, kilala mo ang Panginoon, pag may hihingin ka lang, hindi Panginoon ang tawag sa Kanya, Penginoon. Oo. Penginoon, Penginoon, Penginoon. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin sa inyo, napakahalaga po na kumilala tayo sa pinanggalingan ng lahat ng meron po tayo. Ano po ang reason? Ba't nandito tayo ngayong hapon? Thanksgiving anniversary. Hindi ba dapat maging makatotohanan yan? Ano bang ibig sabihin ng Thanksgiving anniversary?
ino-acknowledge natin yung grace ng Panginoon. Akto ito ng pagkamaka-Diyos at attitude ito ng pagiging grato. Gratitude po ito, the attitude of gratitude. At doon po sa ating pagkilala, mga kapatid, ang nagmamanifest dito, humility. Di ba? Bakit parang ang Panginoon makikipag-agawan na sa schedule mo ngayon? Sige, pagka may time ako, a-attend ako. Nakakalungkot na yung pinagpala ng Diyos, hindi makaka-attend dahil sa marami siyang kailangang asikasuhin. Dahil sa meron po siyang mga bagay na higit na tinuring ng importante kaysa Diyos na nagpala sa Kanya. Mga kapatid, huwag niyo pong ilagay ang Diyos doon sa magpapasya siya na alisin ang mga bagay na ginagawa mong karibal niya sa buhay mo. Kilala ba natin siya? Jealous God. Opo. Baka mamaya pinapadama ka lang. Andiyan si Satanas na talagang, kumbaga, nililibang po tayo. Pero mga kapatid, sa bahagi ng Diyos, hindi ka pinapadama. Binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Mga kapatid, ang napakagandang ipinakikita ng grateful na tao, alam niyo kung ano? Kababaan. Yung bang masarap pa rin makarinig nung mga taong kapag ka pinupuri mo, hindi, kundi sa Panginoon, wala kami nito. Di ba? Kung gumanda ang negosyo mo, Panginoon ang dahilan kung bakit, di ba, gumanda ang negosyong ito. Kasi talagang palabigay kami ng mga jiras na sapatos, kaya pinagpapala yung... ano tawag dito? Preaching o parinig? Ano? Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, yung buhay natin nakasalalay sa kamay ng Diyos. Ang problema po, ang problema ito, yung Diyos, pinahayag niya yung puso niya. Ang sabi po, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Yung pong mga hindi marunong magpasalamat, proud yun. Walang kababaan yun. Kasi mga kapatid, ayaw ng maraming mga tao na ma-pride na palabasin. Baka kala nila, pag pinasalamatan ko sila, siya pa talaga ang dahilan kung bakit ako nakarating sa kung ano yung kalagayan ko ngayon. Kaya nga nakakatuwa na yung mga anak, kahit ano na ang narating, hindi nakakalimutan yung mga magulang na ginamit ng Diyos para sa kanila. Di ba nakakakilabot makakita na yung mga anak nakagraduate lang, nagkaroon lang, yung mga magulang mukhang kawawa na sa kanila. Pero ang sarap makakita ng mga anak na habang may nararating, lalong kinikilala na kundi sa mga magulang ko. Mga kapatid, sana sa Christian life, naintindihan din po natin na anuman ang marating mo, sana laging ang lundo ng lahat dahil ito sa Panginoon. If not of Him, if not of the Lord, we are completely nothing. Mga kapatid, wala tayo kundi po sa Panginoon. Kaya ito po ay masasabi nating manifestation ng humility, yung gratitude. Ikalawa, hindi lang it will manifest our humility, but also it makes us happy. Kung meron kayong magiging obserbasyon sa realidad ng buhay, pag-aralan nyo po kung sino ang makikita nyong masasayang tao. Nakakita na ba kayo ng taong reklamador na masaya? Simple logic yan eh. Tignan nyo po sa church, kung sino yung mga miyembrong reklamador, yan ang malungkot na miyembro eh. Pero tingnan niyo po yung mga member natin sa church na kahit mga simpleng bagay pinasasalamatan, yan yung ang sasaya ng Christian life. Kasi imposible yun eh. Imposible yun na ang tutok mo yung mga irereklamo tapos magiging masaya ka. Ang magiging masayang tao yung laging nakatingin sa kung ano ang dapat pasalamatan sa Diyos. Amen? Mga kapatid, bago ka magreklamo na luma ang sapatos mo, magpasalamat ka muna na may paa ka. Kasi may mga taong daming pambili ng sapatos. Di ba? Kahit na yung latest ng Giras, ibigay mo kung walang paa yan, di ba? Bakit ba Giras ng Giras ang nababanggit ko rito?
Wag ho kayong mag-isip na nagpaparinig ako. Nagpo-promote lang po ako, mga kapatid. Diba? At wala po akong charge na ibibigay sa promotion. Sa advertisement. Mga kapatid, ang sinasabi ko po, di ba, yung pong maling attitude, yung nagrereklamo ka na talagang puro ganito ulam natin, samantalang may mga tao po na magkaulam lang ng kahit konti, very thankful na, buti may inuulam pa tayo, di ba? Baka pagka wala na tayong iulam, pati si pastor, iulam natin. Di ba? Nakukuha niyo po yung gusto kong i-point out, mga kapatid? Hindi magiging masaya ang buhay mo kapag hindi mo na-develop ang attitude of gratitude. Kaya kapag po ang ating naging ugali, mapagpasalamat, titiyakin ko po na ang magiging larawan mo ay ang larawan ng isang masayang Kristiyano. Amen? One thing na Kristiyano ka. Pero it is great thing na maging masayang Kristiyano ka. At para maging masayang Kristiyano ka, magpasalamat tayo sa lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kung sakali man na akin pong pwedeng ipaisip sa inyo ito at marirealize nating tama ako, di pasalamatan na lang natin ang Panginoon. Opo, isang tagpo sa John chapter 6 na nagkaroon po ng problema. Dahil maggagabi na. Ang dami-dami nila. Nasa wilderness sila. Kaya nagsimula na po na magsalita. Pati ang mga alagad. Panginoon, problema ito. Maggagabi na. Nasa wilderness tayo. Wala tayong ipapakain sa mga taong ito. Pauwin mo na sila. Diba? Sabi niya, una, napakarami nila. Wala tayong sapat. Basta, pag inaral niyo po yung John chapter 6, nung ang nagsasalita, yung mga disipulo, ang lahat ng sinentrohan nila kung ano yung wala. Panginoon, wala tayong mabibilan. Panginoon, wala tayong sapat na lahat ng wala. Pero nung Panginoon na nagsalita, ang sabi niya, ano meron? Kasi pag ikaw nakasentro ka sa kung ano wala, ang bigat ng buhay eh. Pero magsimula ka doon sa mag-isip ka kung ano meron. Di ba? Kung anong meron, mga kapatid. Sabi nung mga alagad, may bata rito. May dala siya. 2 small fishes and 5 loaves. Panginoon, meron dito. Yung bata, may dala siyang 2 isda at 5 pirasong tinapay. Kaya lang, Panginoon, ang tanong lang ng Panginoon kung ano meron eh. Sasagutin lang niya, yun ang meron. Di ba? Pero mga kapatid, may nakita na, pero yung problema pa rin ang iniya-highlight. Sabi ng Panginoon, sige, dalin mo sa akin. Dito tinuturuan tayo na ang susi, para yung konti dumami, lagay mo sa kamay ng mapagpalang Diyos. Amen? Habang nasa kamay natin yan, yan lang yan. 2 small fishes, 5 loaves, hanggat nasa kamay mo, yan lang yan. Pero ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin, bildes ng Panginoon. Ano nangyari? Mga kapatid, nakakain lahat eh. May Sharon pa. Di ba? Mga kapatid, kung titingnan nyo po, nakakain na lahat. Ilan po sila? Ang binigyang bilang po doon, 5,000. Pero alam naman po natin, in-specify doon, yung 5,000 na yun, lalaki pa lang po yun. May bata eh. Di ba? Meron pong posibleng mga kasama yan. Pero ang binigyang pansin o binigyang diin, pero kahit na po 5,000 lang sila, isipin nyo pong mabuti. Sa isipan bilang tipikal na tao, ano nga naman ang magagawa ng 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay? Ang biro ko nga dyan eh. Halimbawa na lang, sa atin nangyari yan. Tapos ang nauna pa sa pila, mga worker. Isipin nyo po yan. Ano pa matitira? Kung kayo po'y nakakauntian sa kung ano ang meron kayo sa buhay nyo, magsimula po kayo na matutunang ilagay yan sa mapagpalang kamay. Pararamihin ng Diyos yan. Mga kapatid, nakakain na pong lahat, may takehome pa. Ano yung takehome? Take home, mga kapatid. Yan ang Japanese ng take home, takehome, di ba? Kasi ang alam natin yung kosing gaolo eh, di ba? Yung sa Chinese po yan eh. Singkong lugaw. May take out pa. 12 baskets full. Pinakita ng Panginoon. Ano yung meron? Bigyan nyo sa akin. Ano ginawa niya? Pinless niya. Pinasalamatan niya mga kapatid. And then,
Sinong masaya? Yung reklamador o yung mapagpasalamat? Sinong masaya? Yung lagi nakatingin sa wala o yung marunong mag-appreciate ng meron? Magtataka ka doon sa mga tao na ang nakikita nila yung wala. Paano mo nakita? Wala nga. Diba? Isipin mo kung ano yung wala, yun ang nakita. Mga kapatid, sa isang parang nakatatawang paraan, sinasabi ko po sa inyo ito. Pero ito po hindi biro. Magsimula tayong i-appreciate kung ano yung meron tayo. You begin to appreciate everything na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, una, it will manifest our humility, yung pagiging grateful. Pangalawa, it will make us happy. Pangatlo po, it will magnify God's honor. It will magnify the Lord. Diba? Ibig sabihin, pag nagpapasalamat tayo, napaparangalan natin ang Panginoon. Kapag ka ang naririnig sa atin papuri, na itataas ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yun po ang dapat ma-develop sa atin, the attitude of gratitude. Para ang atin pong nabibigyang kadakilaan, Panginoon, hindi natin namamalayan ito, na kapag ka ikaw ay na-use, na ang lumalabas sa bibig mo, puro reklamo, indirectly, para mo na rin sinasabing, walang kwenta ang Diyos mo. Parang nagrereklamo ka, na hindi mapagpala ang Diyos mo. Ang sabi po ng psalmist, gracious is the Lord. At alam ko, marami sa atin, sang-ayon tayo na gracious ang Panginoon. Amen? At marami po sa atin, hindi ka po pwedeng magkaila. Na ini-enjoy natin yan araw-araw. Biyaya ng Diyos, katuwiran ng Diyos, habag ng Diyos, araw-araw po yan. Kaya kung ikaw ay medyo napapalibutan ng mga atake ni Satanas sa buhay po natin, at meron pong mga kung ano-anong sitwasyon po tayo, mga kapatid, do not entertain the devil. Let us learn to appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? So yun po ang importante. Kaya ngayong hapon, yun ang dahilan kung ba't tayo nandito. So ulitin ko po, ang pasasalamat po, ito po'y acknowledgement sa Diyos na mapagbiyaya. Ito po ay akto ng pagkamakadiyos. At ito po ay attitude ng gratitude, na kung saan pinatutunayan o nahahayag ang iyong kababaang loob. Kasi pagka kinikilala mo na lahat ng meron ka sa Diyos, humility po yan. Humility po yan. Hindi po pwede na tayo po, mga kapatid, kukunin natin yung glory na lalabas dahil nag-aral ako, dahil matalino ako. Mga kapatid, uulitin ko po, kung hindi kikilos ang Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. So kaya nga sa atin pong magiging conclusion po ngayon, sa usapan po ng pasasalamat. Alam niyo po, ang thanksgiving. Sabi kasi ng psalmist, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Meron po akong ginawang outline dyan sa Psalm 116 Nang pinakita ko po dyan, una, yung tinatawag na realization. Realization na ang buhay puno ng pagpapala. Pangalawa po, recognition. Kinilala kung kanino nanggaling yung pagpapala. Pangatlo po, resolution. Kung ano ang dapat iganti, ibalik, o ano ang dapat maging effect at impact ng pagpapala. Ulitin ko po, realization. Sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Meaning, ang realization niya, puno ng pagpapala ang buhay. Mga kapatid, ang recognition, kanino tinanggap? Sa Panginoon. Kaya ang resolution niya, I will. I will take the cup of salvation and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Tapos sa verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and call upon the name of the Lord. Mga kapatid, magandang makita po natin na ang pasasalamat po pwede nating gawin sa pamamagitan ng ating mga labi. Thanksgiving with our lips. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Kaya sa ano po sa church? Kasi minsan yun po nakakatawa sa Baptist
Lagi natin tinuturo, ang Diyos mapagpala. Pero kapag ka nag-service tayo at nagtanong, sino po may patotoo? Sino po ang mga pinagpala ng Panginoon? Tinginan tayo. Walang gustong magsalita. Di ba? Yung iba naman, kakaiba. Pag nagsalita naman, parang ayaw nang tumigil. Ano ho? Kung ito po'y nangyayari sa tunay na buhay, wala pong intensyon ang inyong tagapagsalita, kundi ipangaral lang po. Di ba? Nakakalungkot yun. Lalo na may mga bisita, minaimbitahan tayo. O mga kapatid, dadako po tayo sa Thanksgiving, dadako po tayo sa pasasalamat. Sino po sa atin ang mga pinagpala ng Diyos? Sino po ang gusto magpatotoo? Mga kapatid, alam nyo po, simpleng bagay yan, pero isipin nyo mabuti. Kung ikaw yung bisita at malinaw, natatawag ang pastor ng pinagpala at walang tumatayo, hindi man kumibo yung bisita sa isip nito. Kawawa naman pala yung mga tao dito. Walang pinagpala dito. Mga kapatid, yung araw-araw lang na biyahe mo na iniingatan ka ng Panginoon, mga kapatid, dapat pinasasalamatan yan. Pwede naman po akong magpasalamat na sa sarili ko lang gano'n naman pala, ba't sa Biblia, itinuturo pa na ating pong papurihan ng Panginoon, parangalan ng Panginoon. Sabi nga po niya, sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kasi without you knowing, kapag ka ikaw ay nagpatotoo at nagpasalamat, baka meron pong mapagministeryuhan. Meron po dyan na maaaring sa pasasalamat mo, makilos ang puso at maisip niya, di ba? Na hindi imposible na kung nangyari sa kanya, kung ginawa ng Diyos sa kanya, bakit hindi gagawin sa atin? Papasalamat po tayo sa Panginoon, naligtas tayo. Lahat nga po ng totoong saved, please say amen. Nagpapasalamat po ba kayo? Na bilang mga ligtas, binigyan kayo ng church. Binigyan kayo ng lugar, nasasamba kayo, naaaralan kayo, tuturuan kayo para mag-grow tayo spiritual. Amen po? Salamat sa kaligtasan, salamat sa church. At nagpapasalamat ba kayo na may pastor na ibinigyan Panginoon para mangaral sa atin? Mga kapatid, isipin niyo po, yung iba binigyan lang ng pastor, pero kayo kakaiba, binigyan kayo ng gwapong pastor, mga kapatid. Kayo naman hindi mabiro, di ba? Bonus. Mga kapatid, ang akin pong gustong ipunto sa selebrasyong ito, sana po maging makatotohanan sa atin yung konsepto ng Thanksgiving. Kung totoong thankful tayo, sabihin natin. Kung talaga nagpapasalamat natin, isabibig natin. Sabihin po natin, papurihan po natin, dakilain po natin ang Panginoon. Let us praise the Lord. Amen? So, Thanksgiving with our lips po yan, mga kapatid. Tapos, maganda rin po yung Thanksgiving with our lives. Yung sa buhay natin, sa mga buhay po natin. Diba? Magpasalamat tayo sa Panginoon na yung pasasalamat natin, yung sinasabi ng Romans 12 verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Mga kapatid, yung pong puso na puno ng gratitude, ang sinasabi niya, ano kaya ang po pwede kong ibalik sa Panginoon? What shall I render unto the Lord? Iyon po ay napakagandang tanong. Dapat ma-reach natin yung level natin. Kasi ang marami po, ang level nila, pinagpala ako ng Diyos. Maganda po, umakyat tayo ng level. Na dahil pinagpala ka ng Diyos, sana umakyat ka sa level 2 na nagtatanong ka, ano naman kaya ang pwede kong gawin sa Panginoon na nagpala sa akin? Amen? Kasi yung iba nandun lang sa level na, yes, pinagpala ako ng Panginoon. Dapat di doon natapos yun. Dapat ho, ang itatanong natin, ano kaya? Di ba? So dapat pupunto ka doon sa magkakaroon ka ng tanong, ano kayang pwede kong gawin? Siguro dahil pinagpala ako ng Diyos, minsan na lang ako siguro aaten. Ganun ba yan? Di ba? Dahil Diyos naman ang nagbigay sa akin ito Alam ko naman binigay ko sa Kanya, ibibigay ko pa sa Kanya. Mga kapatid, alam niyo po, yung mga binibigay ng Diyos sa atin, stewardship po yan Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. At yung iba sa ikapu pa lang bagsak na Diba? Sa ikapu pa lang bagsak na. Kaya yung buong buhay niya na natutunan niya tungkol sa ikapu, ipagpapalit niya doon sa nabasa niya sa Facebook, nakokontra sa ikapu.
Ako po, ang tayo ko po sa usapan ng giving, lahat ng klase ng giving sa Bible, kahit na sabihin mo, kasi ang punto, argumento ng iba, para sa mga Israel yan hindi naman para sa atin yan. Magagalit ba ang Diyos na hindi ka naman pala pinag-iikapo, nag-iikapo ka? Katwiran lang po ng mga ayaw yan Mga kapatid, kahit magbigay ako ng first fruits, kahit magbigay ako ng tithes, kahit magbigay ako ng mission giving, sacrificial giving, kahit lahat ng giving gawin ko, hindi po pwedeng sabing mali ako. Ba't ka nag-tithes? Ba't ka nag-first fruits? Ba't ka nag-mission giving? Ang nagpapamali dyan, kung ginawa mo nga yan, nang hindi po masaya sa puso. Kaya pag may nagtatanong sa akin, kayo po ba isang ayon sa ikapo? Ba't naman ako kukontra? Napakaganda po ng prinsipyo na itinuturo ng Bible. Sapagkat kung may Levita po noon na tagapangasiwa ng templo, may mga pastor din naman ngayon na nangangasiwa sa templo. Ibig sabihin, may mga tinutugunan din sa pangangailangan. Bakit po natin gagawiting punto ng debate, tapos gagamit ng talata, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tanong, nasaan ang tithes doon? Paano mo na ipasok na yung talatang yun ay kontra sa mga bigayan ng ikapo o ng kung ano pa man? Samantalang pinag-usapan doon, hindi yung ibibigay. Ang pinag-uusapan doon, yung pusong dapat taglay kapag ikaw ay nagbibigay. Tama po? Di ba? Ang pinag-usapan not grudgingly or of necessity. Ibig sabihin, ano man ang ibigay mo, kung masama naman sa kalooban mo, wala rin po yan. Kasi ang dapat pagbibigay, pasya ng puso. Kaya kami po, hindi kami naniniwala sa compulsory giving. Yung bang, bakit ka nagbigay? Siyempre, paano ka di magbibigay? I was pressured to give. Ang magandang level na ma-reach natin, ba't ka nagbibigay? Because it's my pleasure to give. Hindi yung I was pressured to give. It's my pleasure to give. It is my joy. I am very happy giving kung ano yung para sa Panginoon. Why? Bakit? Ba't ka masaya? For God loveth a cheerful giver. Kung yan ay first fruit giving, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng first fruit ng masaya. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng tithes ng masaya. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay, anumang klaseng giving yan. Iniibig ng Diyos basta masaya ang puso. Hindi po talatang pangkontra yan sa uri ng pagbibigay. Ang talatang yan ay pagtuturo sa puso na dapat taglay pagka tayo po'y nagbibigay. Di ba? Mga kapatid, thanksgiving with our labor. With our lips, with our lives, and with our labor. Ang isang magandang pasasalamat din, yung dahil sa thankful ka sa Panginoon, gagamitin mo yung buhay mo para mag-serve sa Kanya. Opo, kasi sa ganung kalagayan, walang yayabang, walang magmamapuri, walang magmamalaki. Ito pa isang maganda. Pagka ang lahat ng ginagawa mo ay dahil sa pasasalamat, wala rin pong matitisod pagka hindi napuri. Diba? Minsan, ano ba yan? Hindi man lang pinuri yung ginawa ko, hindi man lang pinalakpakan yung kanta ko, hindi man lang, mga kapatid, kung ginawa mo yan bilang papuri, parangal, pasasalamat sa Diyos, hindi ka maapektuhan kahit ano ang attitude ng tao. So kaya mga kapatid, mga minamahal, I believe, napakahalaga po ng ating tinalakay ngayon. The sacrifice of thanksgiving. The best offering that we can offer to God ay ang offering, ang sakripisyo, alay, handog ng pasasalamat. At ito ang sasabihin ko sa inyo, God deserves our thanksgiving. Kaya ka buhay dahil sa Diyos. Kaya ka ligtas dahil sa Diyos. Kaya ka nakapag-aaral dahil sa Diyos. Kaya ka nakakakain dahil sa Diyos. Kaya ka nakapagtatrabaho dahil sa Diyos. Kaya ka may negosyo dahil sa Diyos. Kaya ka may lakas dahil sa Diyos. Kaya ka may talino dahil sa Diyos. Kaya masarap at maganda ang takbo ng buhay mo dahil sa Diyos. Sasabihin natin, kung mahirap ang buhay, kaya ka nakakasurvive dahil sa Diyos. Mga kapatid, wala kayong masisilip na kahit kaunting puwang para sabihin nyo na hindi karapat-dapat ang Diyos sa pasasalamat. So it is good to develop the attitude of gratitude, the sacrifice of thanksgiving. I hope and I pray
na ang message natin ito ay nagmulat ng ating pong mga mata. In fact, yung ginagawa nyo po, yung leadership ng pastor natin, na pati yung mga matatandang pastor, di ba, na kung saan, hindi naman directly sa atin nag-labor, pero dahil sila po yung mga ginamit ng Panginoon. I remember the conference here, yung from roots to fruits. Di ba? Ibig sabihin, marami sa atin din na natin inabutan yun. Pero kaya tayo nandito dahil po doon sa mga ginamit ng Panginoon. So kahit sa tao nga, ina-apply natin yung pasasalamat di how much more sa Diyos. Kaya sana, ma-reach natin yung level ng ating buhay Kristiyano na nag-iisip tayo. Napakabuti ng Panginoon. Napakamapagbiyayan ng Panginoon. Napakamatuwid ng Panginoon. Napakamahabagin ng Panginoon. Ano kaya? Ano kaya ang po pwede kong ialay, ihandog sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa aking buhay? I will offer to Him the sacrifice of thanksgiving. Mga kapatid, mga suggestions. Kung sasagutin natin yung tanong, what shall I render unto the Lord? Alam niyo po, pwede pong yung sarili mo, yourself. Pwede pong your substance. Pwede pong souls. Your service. Ang dami pong magiging sagot ng Biblia at turo ng Biblia kung ano ang pwede nating ialay sa Diyos na dapat nating pasalamatan. Everybody stand up please. Tumayo po tayong lahat. Yung palang pong alam nating ligtas tayo at yung naranasan po natin na iniligtas tayo ng Panginoon. Diba, ang kaligtasan po, doon po sa katotohanan kinilala muna natin na tayo po'y makasalanan. At dahil makasalanan tayo, what we deserve is hell. But praise God, siya po ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Yung pa lang po, sapat na para maging grateful tayo sa Panginoon. Pero napakarami pa pong bonuses ng Panginoon sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya gusto ko pong tapusin natin ito pong ating pong mensahe sa tugon ng ating mga puso. Na kung saan ang hamon sa atin ay ang patungkol sa sacrifice of thanksgiving. If you really believe that the Lord bless your life, that you are enjoying so many benefits in your life because of Him, and if you are convinced that God deserves our gratitude, at gusto mong gamitin ang pagkakataong ito to humble yourself before the Lord and acknowledge His grace in your life, and acknowledge that God is the reason why you have the things in your life. Bukas po ang altar upang sama-sama nating pasalamatan ang Panginoon. We are here this afternoon for a Thanksgiving anniversary celebration. Now is the time for you. Why not leave your place? Kahit nasa likod ka, wag nating katamaran na kung na-realize mo na pinagpala ka ng Panginoon at nakita natin na ito'y magandang pagkakataon para patotohanan. Ang paglapit mo ay patotoo na ang Diyos nagpala sa buhay mo. Why not come and tell God, Lord, thank you for being gracious to me. For being so gracious to me. Thank you for blessing my life. Thank you kasi sa totoo lang, alam ko sa sarili ko na maraming bagay sa buhay ko na kung tutuusin, punta po kayo sa gilid para po hindi nyo maharangan ng gitna. Kasi gusto ko po talagang bigyan ng pagkakataon ng lahat ng gustong magpasalamat sa Diyos. Lahat po ng kumikilala, God is really gracious. God is really good. God is really wonderful. Now is the time. We are here for a Thanksgiving anniversary celebration. Ini-encourage natin ang lahat. Mga kapatid, kaya ka saved dahil sa Panginoon. Kaya ka blessed dahil sa Panginoon. Kaya ka malakas dahil sa Panginoon. Kaya ka nakakasurvive dahil sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagpapala sa buhay po ng bawat isa sa atin. And I believe it is but right for us to acknowledge that and to appreciate God. At humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga pagkakataong mas naha-highlight po natin ang mga negatibong bagay, yung mga bagay na wala tayo samantalang hindi po natin nakikita ang mga napakaraming bagay na dapat pasalamatan natin sa Panginoon.
Paano po ako magpapasalamat kung meron akong sakit? May probisyon ang Panginoon at may biyaya ang Panginoon, katulad ng sinabi niya kay Paul. Paano ako mapagpapasalamat kung ang aking mahal sa buhay ay namatay? Kung siya'y Kristiyano, siya po'y kapiling na ng Panginoon, sapagkat ang mawala sa katawang ito'y mapa sa Panginoon. Pagka ikaw ay Kristiyano na mulat sa salita ng Diyos, you will surely agree with me sa message na ito na pinag-aralan natin. Just continue to pray. Give time for yourself. Express your heart to God. Because I believe masaya ang Diyos na mapakinggan sa iyo ngayon, na maramdaman sa iyo ngayon that you are really grateful. Talagang nagpapasalamat ka sa lahat ng ginawa at ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Tawagin ko po ang ating mahal na pastor at sana po wala munang babalik sa upuan para hindi tayo makadistract hanggat hindi po natatapos ang panalangin ng ating pastor.